narito na ang Workers for Lenny para bigyan tayo ng isang emosyonal na pagtatanghal. Anim na taon na naman ang lumipas. 6 na taon na may samot-saring kwento. Walang nabago, parihas pa rin ang daing manggagawang Pilipino inyong pansinin. Daan taong tagumpay para sa manggagawa, isinaisang tabi, binabaliwala. Maraming pangako man ang napako, patuloy ang pagkatok sa mga umako. Naging patakaran ang pagpaslang, unionista, manggagawa, mamamayan, sinasaktan, sinisindak, binabaltaan, ikinukulong, walang kalayaan. Sa gobyernong tapat, may pagkilala sa karapatan ng lahat. Pag walang may sagot, pag walang may sagot, pag walang may sagot, dinadaan sa mura. Ang nagrareklamo ay inaalipusta. Ang nagpapahayag ng katotohanan, pinatatahimik, prangkisa at negosyo, ginigipit. Baliwala ang nawalan trabaho, baliwala kung ano ang totoo. Sa gobyernong tapat, malayang makapagpapahayag ang lahat. Pumutok ang pandemya. Healthcare workers ang pinambala. Pansariling kaligtasan at kalusugan, binuwis sa pagkalinga ng bayan. Sa pagsagip ng buhay, sariling buhay itinaya. Pero sa gobyerno, walang napala. Ang budget sa PPE at allowance kakarampot. Karamihan pa rito ay nauwi sa kurakot. Sa gobyernong tapat, healthcare system ay tatatag. Sa gobyernong tapat, healthcare workers ay aangat. Ang sahod ay di nadagdagan. Kahit halaga nito ay bumaba ng 100. Nakakita ng palusot ang mga kawatan. Pandemya ang gamit na dahilan. Pero paano aahon sa kahirapan kung walang pambili ng pagkain at pangangailangan? Sa gobyernong tapat, ang sahod ay nakabubuhay at sapat. Nag-lockdown at tumigil ang ekonomiya, tayong naghintay sa ayuda. Nga. May ilang naambunan, marami ang umasa. Kakunti na nga lang, may kumupit pa. Unang araw pa lang dapat ng quarantine ang 10,000 piso ating tanggapin. Sa gobyernong tapat, may ayudang sapat para sa lahat. Ipinangakong wawakasan ang endo. Galit-galitan pa sa negosyo. Ipinasa na ang SOT bill, pero binito. Manggagawa, nabudol na naman tayo. Walang dignidad kung 555 ang trabaho. Laging pabor sa kapitalista, ang manggagawa ay talo. Sa gobyernong tapat, manggagawa at kawani, may katiyakan sa trabaho lahat. Negosyong nakakasira sa kalikasan, gawaing nagdudumi sa kapaligiran, kondisyong di makatao ng manggagawa, walang kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Sa paiba-ibang klima,
permanenteng trabaho para sa lahat. Tumigil ang negosyo, tumigil ang pasada, mga pumapatay sa jeep at driver naglipana. Wala na ngang ayuda, wala na ngang suporta, hinamak pa nang maghanap ng kita. Kahit iniinda ang nagbalik trabaho, ang kawalang transportasyon, nagmatigas pa ang administrasyon. Sa garay at sa isang sulok, magkasamang driver at jeep ay mabubulok. Sa gobyernong tapat, may makataong transport, modernisasyon para sa lahat. Gutom ang bayan. Gutom ang magsasaka. Di mailuwas ang gulay. Di maibenta. Umahapa ng imported na gulay, baboy at baka. Dagsa rin ang imported na bigas dahil walang taripa. Katuwang ng manggagawa ang magsasaka tungo sa pagpapaunlad ng industriya. Ibalik ang proteksyon sa agrikultura. Goodbye, gutom! Hello, pagkain! Ang manggagawang dapat nakaluklok sa pamahalaan ay pinalitan ng kamag-anak, kababayan at kaibigan. Kaya sa mga polisiya ng SSS, PhilHealth at ibang ahensya ng pamahalaan ay nawalan ng tinig ang manggagawa at mamamayan. Wakasan ang palakasan, ilagay sa gitna ang mga nasa laylayan. Sa gobyernong tapat, mapapakinggan ang lahat. Ang mga kababaihang palaban at nakikibaka. Patuloy na nakakatikim ng pang-aalipusta mula sa huwad na poon nila. Babaeng Ecozone workers na kumilos ng sama-sama, nilagay sa wanted list at ginipit ng gwardya at pulisya. Ang pulisiya ng panggigipit sa kababaihan ay tanda ng pagkatakot at kahinaan. Tayo ay kumilos. Tayo ay magaklas. Ipanalo natin to. Atin ang bukas. Lady Kiko! Lenny 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 Lenny Kiko! Lenny Kiko! Lenny Kiko!